Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po, gusto kong mapag-usapan. Bali, continuation po ito nung yung recent uploaded video natin regarding po dito sa mga statement, yung mga pabago-bagong statement ni Cathy Binyag. Kasi nga mga kababayan, may mga ilan pong napakatatalino talaga nitong mga DDS na to, yung mga detractors ni PBBM. Sobrang talino, wala nang sense yung mga pinagsasabi. Bakit ko nasabi yun? Kasi nga mga kababayan, pinagko-compare po nila itong si Cathy Binyag at saka yung ex-custom officer, which is yung pag-uusapan natin ngayon, na si Sir Jimmy Guban, tama ba? Ayan. So, bali, pinagko-compare nila yung dalawa. Mas reliable daw tong si Cathy, keso ganito daw, keso ganyan. Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, yung statement nga niya yung statement niya dun sa interview niya or dun sa parang heart-to-heart talk ba? Or lokohan talk with Maharlika. And, sa isa naman is with Lorraine Badoy. Parehong magkaiba yung statement niya. So, siya mismo, confused kung totoo ba yung nakita niya or hearsay lang. Kasi nga, sabi ko nga kanina, di ba, kung napanood nyo po yung uploaded video natin, yung recent video natin, ang sabi niya po doon, Maharlika, is lahat daw sila gumagamit ng ipinagbabawal ng gamot. Nung tinanong paano nalaman, sinabi lang ni ganto, kasi kaibigan ni ganto. Diba yung mahirap, hindi pwedeng magbibintang ka nang wala kang matibay na ebidensya. Kasi unang-una sa korte, pag sinampahan mo ng kaso yan, yun ang unang hahanapin. Kahit yung USB na sinasabi nila na mukhang walang laman, yung pulburon video nga na unedited, kailan lang lumabas? Last year pa yun, mga kababayan. Sila mismo kasi, hirap na hirap kumalap ng ebidensya kasi nga fake news, kasi nga walang mga katotohanan yung paratang nila sa first family lalo na kay PBBM. So masasabit yan, pati yung star witness nyo ko, no, na fake news peddler din. Kasi nga sabi ko nga mga kababayan, kung may pruweba sila, bakit hindi pa nila ipa-impeach si PBBM? Ibig sabihin lang, nahihirapan silang gumawa ng unedited. Kasi nga, sabi ko sa inyo, yung video na pinakita nila, pulboron daw, halata namang edited. Diba? Pinagpakita pa nga ako sa inyo ng isa pang edited din, unedited din, pero yung nasa gitna, legit, mukhang legit. Diba? So, yan, alam mo, yung siya mismo confused sa statement na binibitawan niya. Kasi pa iba-iba Hindi consistent. Diba? So, yun nga mga kababayan, itong gusto ko talagang pag-usapan. Bali, alam ko matatandaan nyo po, nagkaroon ng hearing, no? Regarding po yan dito sa dating Bureau of Custom officer na si Jimmy Guban. Ayan, sabi nga doon sa naging hearing, yan, itinuro ni former Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, sina Davao 1st District Rep Paulo Duterte, Attorney Man Scarpio at Michael Yang na may kinalaman umano sa 6.8 billion na halaga ng shipment gamit ang magnetic lifter noong 2018. So itong magnetic lifter na to, napatunayan po ito noong 2018, mga kababayan. Para sa mga hindi nakakaalam, mapapanood nyo po yan once na sinearch nyo siya online. Ang sabi pa nga ni Ligong that time, wala nang investigation kulong na. Parang ganun yun nangyari. Same scenario with dating Senator Laila de Lima. And same scenario sa kanya na puro hearsay lang. Diba? Siyempre sila yung nakapwesto Madali para sa kanila na pakulong yan kahit wala pang matibay na ebidensya hanggang sa pinatagal. Pero nung nawala na sila sa pwesto, ayan na, nagsilabasan na po. Siyempre ba naman ikaw ba naman
bantaan ang buhay mo? Hindi ka ba mananahimik? Bantaan pati pamilya mo kasali. Ganon yung nangyari. Kaya nga pansinin nyo mga kababayan, mula nung wala na sa pwesto, ayan nga, kumbaga naramdaman nila na pwede na siguro, it's time na magsabi na, sabihin yung totoo kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Kasi mga kababayan, kahit i-search nyo yan, yung sa magnetic lifter na yan, na may naglalaman nga na pinagbabawal na gamot, si Michael Yang, alam nyo naman po yung involvement niyan, 'di ba? Best friend niya ni Duterte eh. So yan, tuloy ko po ayan. Jimmy Guban, a former intelligence officer of the Bureau of Customs, implicated two members of the Duterte family and former presidential advisor Michael Yang to illegal drugs during the House Quad Committee's inquiry in Bacolor, Pampanga on Friday, August 16. Guban, a surprise witness in the probe, accused Davao 1st District Representative Paulo Duterte, Vice President Sara Duterte's husband Mans Carpio, and former economic advisor Yang of involvement in illegal drug importation. The former customs official claimed that the three owned the magnetic lifters which concealed 11 billion worth na ipinagbabawal na gamot that were seized in Cavite back in 2018. And sabi po, in his sworn statement, Guban also mentioned several others: Davao City Councilor Nilo Abelera Jr., former Environment Undersecretary Benny Antiporda, Presidential Task Force on Media Security Executive Director Paul Gutierrez, Hernan Abario, a Chinese national named Henry, and Pony Chen. The House panel has issued a show cause order to the personalities mentioned by Guban in his sworn statement. Ayan. Dangerous Drugs Committee Chairperson and Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers said, Guban's revelation shows that some people are not just involved in smuggling, but rather to a broader network that might include other illegal practices such as money laundering. So yan, sa Rappler to mga kababayan yung binasa ko. So yan mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa ito nga pong revelasyon ng dating BOC of Bureau of Custom Officer? Ayan. Siyempre, si Inday, naglabas ng statement yan mga kababayan. Alam nyo naman yan hindi yan nagpapatalo. Yung mga bagay, sabi ko nga sa inyo, yung mga bagay na dapat nagbibigay siya ng opinion, naririnig ng taong bayan yung stand niya, hindi siya nagsasalita about doon. Nawala siyang pakialam sa mga national security or mga national issues ng bansa natin. Kasi yung interest niya po or yung focus niya is dun sa mga walang kwentang bagay like yung kay Kibuloy. Diba? Pakinggan natin itong sinabi nga ni dating intelligence officer Jimmy Guban. Medyo intense, nagagalit siya. Pakilalang, taga Blue Ribbon to. Buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong dinodoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Grabe. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo. The worst, Your Honor, sinabahin niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo. Sa Makati, madaling kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Halos doon pa lang gusto na ako si Pahin bugbugin. Si Pulong,
Mga kaibigan niya ni Benny, anti-borda. Magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Si Michael Yang, doon ko lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko matansya na ang intelligence report namin ay doon palang validated na may mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng illegal na droga. Yan. Alam nyo naman yung issue dito kay Michael Yang noon pa, mga kababayan, ha. Alam nyo yan. Kahit hindi ko nabanggitin, alam ko naman na aware ang ating mga kababayan. Noon pa, yung involvement niya sa mga issue regarding dyan sa mga ipinagbabawal na gamot. So, ayan, mga kababayan, ayan, may nakita kasi akong statement ni Sara. Ayan, so itong Inday Lustay natin, ayan, basahin nyo. Ang sabi, Sara Duterte calls linking husband, brother to 6 billion na ipinagbabawal nga na gamot ay political harassment daw. Paano naging political harassment? 2018 pa to issue. 2018 pa to, kumbaga, inimbestigahan. So, dahil nga sa nangyari kay Sir Jimmy Guban, na parang pinatahimik siya, siguro ganun yung nangyari, diba? Kasi yun yung sabi niya parang pinagbantaan siya na pag may mga binanggit siya na gantong pangalan, yahi siya, kumbaga, diba? So, sabi ni Inday, she believes the linking of her husband Mans Carpio and brother Paulo Duterte to a 6 billion drugs case is political harassment. Duterte said that she is hands-off regarding the allegations. Duterte stated that she cannot speak on behalf of her brother Paulo, and the lawmaker has addressed the issue through a statement. Napag-usapan din namin ng aking asawa na si Mans Carpio na kung ano yung sa kanya na issue ay siya lang ang sasagot, at kung ano yung sa akin ay yun lang din ang sasagutin ko para klaro yung mga linya ng pagsasagot namin. O yan, syempre bawal silang magkataliwas ng sagot, no? Kaya nga naman hindi siya pwedeng magsalita. At syempre kung ano man yung statement ng asawa niya is yun na nga yun, siya na lang bahala doon, diba? Tama nga naman, no? Para hindi sila, kasi mangyari yan yung doon kay Kati Binyag na magkaiba yung statement na sinabi, diba? Hindi natin alam. So, yun nga mga kababayan, ongoing pa rin naman itong ano po, no? Hearing. So, abangan natin kung ano-ano pa yung mga malalaman natin, no? Na katotohanan regarding sa issue na ito. Kung ano ba talaga yung totoo. Syempre tayo namang mga Pilipino, gusto lang natin malaman kung ano yung totoo. 'Di ba? Napakasakit kaya ng niloloko pa. Yung binoto mo tapos lolokohin ka lang, 'di ba? Yung binoto mo tapos hindi pala susuportahan yung bansang Pilipinas, ibang bansa pala yung susuportahan, like the China. 'Di ba, mga kababayan? So, yung betrayal kasi is napakasakit nun, syempre, sa ating mga kababayang Pilipino, na, alam mo yung sinuportahan mo, ipinanalo mo, tas in the end, lolokohin ka lang. Kumbaga, sarili lang nila iniisip nila. Wala talaga silang pakialam sa mga Pilipino. So, yun mga kababayan, maraming salamat po, and ingat po kayong lahat.